Kaso ng Amerikano yun kay Pastor, paano? So ano yun, parang ICC din. Meron kang affidavit, may ebidensya. Sufficient na to start an investigation. Magandang araw sa atin lahat, mga kababayan. Nagkaroon ngayon ng mukhang hati ang opinion ng ibang senador patungkol sa Senate resolution na pinasa nga ni Senator Risa Hontiveros na umano'y dapat imbestigahan sa Senado ang mga allegation sa kaso ni Pastor Apollo Kibuloy. Kung ang abogado nga na itong si Atty. Topacio ay hindi pabor dahil magiging bias lang umano at gagamitin ni Senator Risa Hontiveros ang isyong ito para sa kanyang political career. At itong si Senator Robin Padilla ay hindi rin pabor dahil unang-una ang kaso umano ni Pastor Apollo Kibuloy na ngayon ay gustong magkaroon ng pagdinig sa Senado ni Senator Risa Hontiveros ay nasa Amerika umano ito. At bakit umano magkaroon ng pagdinig sa Senado? So may punto naman itong Senator Robin Padilla at kahit ako pumapabor ako dito na tila ba ito kasing nakikita natin na pattern na una nagkaroon ng pagdinig sa House of Representatives o ang sinimulan lang ay kay Dr. Loren Badoy at kay Eric na allegation patungkol sa 1.8 billion umano na travel fund ni House Speaker Martin Romualdez. Kasunod nun, prangkisa na. Gusto nila magkaroon ng suspension, gusto nila magkaroon ng revocation ng prangkisa ng Isiminay at ngayon ipapatawag na itong si Kibuloy. So ngayon, ganon din ang gagawin sa Senado. So kung nakikita natin, parang gusto nila talaga i-take down itong Isiminay, which is malinaw naman na alam ng ating mga kababayan na ang Isiminay ay dito nakakapagsalita, na ibubulgar, open na makapagsalita itong si dating Pangulong Digong, mga kababayan po natin. At siyempre, itong si Vice President Sara Duterte at napakabukal nitong Isiminay patungkol sa pagbubulgar ng anomalya diyan sa House of Representatives, yung mga nangyayaring negatibo sa ating gobyerno at siyempre itong pagbabanggit ng pangalan ng ilan umano sa miyembro ng mga kaliwang grupo na ngayon ay aktibo na nasa kongreso po natin. So, malinaw na gusto nilang i-take down ito para maproteksyonan ang kanilang political interest, ang kanilang political career, at tuluyan ng manahimik at mawala ng platform itong mga Dutertes, mga kababayan po natin. Yun kay Pastor, paano? So ano yun, parang ICC din. Ano? Sunod-sunuran na naman tayo sa dayuhan, ganun ba? Kung sila ba yung nagsasabi ng totoo. Kasi dito, ang tagal naman ninyong nanonood na rin ng hearing dito. Konti ang witness na nagsasabi ng totoo dito. Ang hirap na rin maniwala dito eh. Magsasabi ng statement ngayon, kinabukasan, iba na yung statement. Oo, siyempre. Oo. Kailangan kong ano yun. Kailangan kong mag-participate doon. Tingnan ko kung saan galing yung witness na yan. Pero kung tatanungin po mga kababayan po natin, itong Senator Coco Pimentel ay paborito para magkaroon naman umano ng pagdinig at malaman kung anong issue. Pero syempre, kung ang kaso umano ang gustong maresolba, pag-uusapan, abay mahirap-hirap yun at hindi pwede mangyari yan sa Senado. So ito umano para mapag-usapan kung ano nga ba ang pagkakamali, ano ang kulang sa batas natin. So, siyempre, alam natin na talagang magiging pabor dito si Senator Coco Pimentel kasi unang-una, minority ang nag-file. Itong si Hontiveros, which is part din ng minorya, itong si Senator Coco Pimentel. So, ganun pa rin mga kababayan po natin. Pag si Coco Pimentel naman kasi ay hindi naman ito bardagulan. So, ang kanya ay patungkol lang sa mga batas na pag-usapan. Ang kanyang katanungan naman ay mahinahon. So, okay lang ito. Ang inaano po natin talaga na sadyang bastos ito magsalita at siguradong gagamitin ang kanyang komite sa pagdinig dito sa Senado ay itong Senator Risa Hontiveros na posibleng hindi papayagan na magsalita ang ilan sa mga resource person, limitado lamang yung ibibigay na oras at hindi makapagpaliwanag. At kung tutuusin umano mga kababayan po natin, ayon sa abogado nga na si Topacio, ang kasong ito ay dapat dalhin sa korte at hindi dapat sa Senado
dahil gagamitin ito pambubuli lamang para dito sa kanyang kliyente na si Pastor Kibuloy. Tado ba o tama bang sabihin na yung minority bloc mismo yung nagpo-push ng investigation kay Kibuloy? Hindi minority block, but si Senator Risa Ontiveros. And of course, nung narinig ko yun, ang tanong ko lang naman sa kanya, meron kang affidavit, may ebidensya. Sufficient na yun to start an investigation. So nakita niyo yung mga initial set of evidence? Hindi pa, but kinonfirm ko lang sa kanya. And she assured me na meron. Are you going to participate din sa mga hearings, sir? Yes, depends on the schedule. Pero supportive po kayo sa investigation, sir? Sa call to investigate? Yes, kasi yung yung sa Socorro na link yun sa in aid of legislation. For as long as it's in aid of legislation, it's not about solving a crime. Kasi mahirapan kami yun if we are to solve the crime. Sir, you're from Mindanao, and then ang daming sinasabi ng dalawang witness na sa mga batang Mindanao yung kung saan dinadala. Have you heard of this also? Hindi pa. First time here na nagre-recruit ng mga minors. Yes. Sir, should Actually, hindi ko pa nabasa ng affidavit. I just wanted assurance na meron. Sir, should Pastor Apollo Kibuloy attend the Senate hearing? Depends on the judgment of the chairperson conducting the hearing. Sabi po ni Pwedeng ipa-invite. Sabi po ni Senator Risa, i-invite daw po niya. Hintayin po natin yun. Opo. And kapag hindi, dapat po bang ipasabina siya kapag Hintayin na rin natin yun. Darating tayo ron. Sir, tama bang sabihin na, kasi ang allegation ni Atty. Topacio, baka mang politika lang to. Pero given what you've heard from Senator Risa, ano talaga yung Basta in aid of legislation, we will just keep reminding ourselves that the investigation or the hearing is in aid of legislation. So yung mga anti-violence natin on women, proper treatment of minors, human trafficking, yung mga laws na yun ang parati nating iisipin. So yun po mga kababayan po natin sinagot po ni Senator Coco Pimentel ang ilang katanungan naman, pero kita naman po natin na maingat ito sa kanyang mga sagot at hindi nagbibigay agad ng conclusion patungkol sa mangyaring pagdinig sa Senado. Ang pagdinig po mga kababayan para sa kaalaman ng lahat at dapat nating aabangan ay mangyayari sa January 23. So pagbukas mismo ng Senado ay magkakaroon agad ng pagdinig mga kababayan po natin. At malinaw naman talaga na alam po natin na ito ay aid of legislation lamang. So ibig sabihin ay walang mangyayaring pagkuhusga dito, kundi ang mangyayari dito ay talagang parang papasikat na naman ito si Senator Risa Hontiveros. At ayon nga kay Topacio ay hindi niya umano pwede maikumpara itong nangyaring kulto dito sa Socorro Bayanihan Services mga kababayan po natin, dahil itong kay Pastor Kibuloy umano ang Kingdom of Jesus Christ ay recognized sa buong mundo. So halos lahat umano na panig ng mundo ay mayroong mga miyembro ng simbahan ni Pastor Apollo Kibuloy at nakalagay nga sa kanilang website, kita na po natin na halos sobra na 7 milyon ang miyembro nitong simbahan na pinamumunuan ni Pastor Apollo Kibuloy. Maingat nga itong Senator Coco Pimentel at alam niya naman na talagang kailangan imbitahan itong si Pastor Apollo Kibuloy dahil unang-una siya ang sentro ng mangyaring pagdinig sa Senado. Ang tanong na lang kung dadalo ba itong si Pastor Apollo Kibuloy, dadalo ba ang kanyang kampo at gaano ka legit itong mga umano'y testigo ni Senator Risa Hontiveros. At kung senator ba ito naman po, mga kababayan po natin, ang tatanungin, suportado niya itong isiminay at hindi siya naniniwala talaga sa mga allegation ni Senator Risa Hontiveros. At unang-una, ang kasong ito ay mayroon ng pagdinig at ang investigation is ongoing na umano sa Amerika. So sa Amerika lang yung kaso kasi dito sa atin halos na dismiss naman yung mga final na kaso umano kay Pastor Apollo Kibuloy. So isa po sa ating dapat abangan mga kababayan po natin ang mangyaring pagdinig sa Senado sa January 23. So paano ito tatakbo? Ano ang magiging apekto nito? At ano kaya ang mangyayari
matutupad kaya ang gusto ni Senator Ray Ontiveros na idiin itong si Pastor Apollo Kibuloy. At syempre, ang isa pa dyan sa ating abangan din, mga kabayan, ay itong pagpapatuloy na pagdinig sa House of Representatives, itong practice na naman ng Isiminay. So, Isiminay ang kanilang target, si Kibuloy ang kanilang target. At gusto nilang imbitahan itong si Pastor Apollo Kibuloy sa mangyaring pagdinig sa House of Representatives. So, yan ang ating dapat abangan. Pero next year ba yan, mga kababayan po natin? Kaya huwag kalimutan mag-follow, mag-subscribe, i-share, i-like yung ating video na to. At syempre, mag-iwan ng inyong komento sa loobin patungkol sa issue nito. Maraming salamat po. Attend mo na yung ating update. Paalam.